Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Ang karanasan na aking ibabahagi sa iyo ay karanasan ng isang dating kawani ng tagapag-alaga ng kalikasan. Natawagin na lamang natin sa pangalang Mamerto. Nakatira ito sa isang barangay sa Capiz. Hindi ko nasasabihin kung anong barangay at bayan ito, para na rin sa pribadong buhay ng mga anak at pamilya niya. Para na rin maiwasan ang isang malagim at nakakarimarim na nakaraan ng pamilyang ito. Kasalukuyan itong nasa 76 na taong gulang. Si Mamerto ay isang ulirang ama. Pero nagbago ang lahat ng minsan itong nadistino sa isang lugar, sa Samar. Walang itong eksaktong lugar kung saan ito doon nadistino. Basta na lamang itong umuwi nang wala na sa sarili na naging dahilan ng pagkasira ng pamilya niya. Marami ang nagsasabi na nabaliw ito. Pero ayon sa mga kasama nito sa isang proyekto doon sa Samar, nayanggaw umano ito nang minsang sumama sa taong nakilala niya sa lugar na yon. Masaya ang pamilya ni Mamerto. Ang asawa niyang si Gina, napakabait. Pero dahil sa kagustuhang matulungan si Mamerto sa pagtataguyod ng kanilang pamilya, ay nag-apply ito bilang isang OFW sa bansang Qatar. Kagad namang naproseso ang papeles nito at makalipas ang 5 buwan ay nakaalis na rin ito. Nalungkot si Mamerto sa pag-alis ng asawa dahil huli na nang natanggap nito ang sulat, dahil wala pa namang cellphone o telepono ng mga panahon na yon. Tanging sulat lamang at telegrama ang nagsisilbing komunikasyon ng mga taong nakadistinos sa malayong lugar. Dahil dito, umuwi itong si Mamerto at tanging ang 3 anak na lamang ang nadatnan nito na nasa pangangalaga ng kanyang mga magulang. Wala namang problema dahil maayos namang naalagaan ng kanyang magulang mga bata. Kung kaya't nanatili lamang siya ng 1 linggo sa piling ng kanyang mga anak. Sinulit niya ang bawat araw habang kasama ang mga ito. Araw-araw niyang kinakausap kung bakit kailangan niya magtrabaho sa malayo. Yun ay para sa mga pag-aaral nila. Ganun din ang paglayo ng kanilang ina. Nalulungkot man, pero nauunawaan naman ito ng mga bata. Lalo na ang panganay nito na noon ay nasa 13 taong gulang pa lamang. Malungkot na muling bumalik si Mamerto sa Samar. Upang malibang ay sumama ito sa operasyon ng kanilang pangkat sa bundok, kung saan marami ang kuno-kuno na pinamumugaran niya ng mga aswang. Pero hindi naman natitinag si Mamerto dahil hindi umano ito naniniwala. Lumaki ito at nagkapamilya na ni anino ng sinasabi nilang aswang ay wala naman siyang nakikita noon. Kung kaya't hindi ito naniniwala sa pag-iral ng mga ganong nilalang. Maayos naman silang nakaakyat ng bundok. Pero nang pagkarating nila sa kalagitnaan, ay may nakasalubong silang matanda na may pasan na sako ng iba't ibang halamang ugat. Naawa dito si Mamerto at tinulungan niya ang matandang yon. Mag-isa lang itong sumama sa matanda papunta sa kubo nito. Tinatanaw ito ng kanyang kasama at nakikita naman nilang nasa malapit lamang ang kubo na yon. Pero sa paghatid dito ni Mamerto, ay tila ba inabot ito ng 3 oras bago nakabalik. Ayon dito, pinakain siya ng matanda. Napasarap ang kanilang kwentuhan, kung kaya't medyo natagalan ang kanyang pagbabalik. Kaagad naman silang gumawa ng kubo na kanilang mapagtitirhan. Habang naroroon sila na nakabantay sa bundok,
5 silang gumawa kung kaya't mabilis lamang nila yung natapos. Bago pa man dumilim ay maayos na ang kanilang kubo. Nagbukas na lamang sila ng kanilang baon na dilata para sa kanilang hapunan. Nagsiga na rin sila sa paligid ng kanilang kubo noon. Masaya silang nagsalo-salo ng kanilang hapunan. Bago pa man lumalim ang gabi, nagsipasok na sila sa kanilang ginawang kubo. Maliban sa marami na ang lamok, meron pa silang naririnig na mga huni ng iba't ibang hayop. Tila ba nakakapanindig balahibo ang tunog na yon. Pero nasa loob naman sila ng kubo kung kaya't hindi na nila yun pinansin pa. Maya-maya pa, biglang may dumapo sa bubong ng kubo nila nun. Pero hindi naman masira ng nilalang ang kugon nilang bubong dahil binalot nila yun ng lambat na kanilang dala. Sinadya nilang magdala ng lambat dahil naniniwala ang kanyang kasamaan sa mga nilalang na ito. Kagaya ng mga aswang, engkanto, maligno at laman lupa. Hindi man naniniwala ay hindi naman hinadlakan o sinalungat ni Mamerto ang paniniwala ng kanyang mga kasamahan. Bagay na pinagpasalamat ng mga ito dahil hindi naging hadlang si Mamerto sa kung anuman ang kanilang ginagawang mga orasyon o usal sa lugar na yon. Nakahiga na sila sa kanilang ginawang papag. Nakaangat lamang ito ng konti sa lupa para hindi masyadong malamig ang singaw. Nagsapin lang sila ng dala nilang banig. Nagkikwentuhan sila habang nakahiga. Habang tuloy pa rin ang pagdinig nila ng nakakapanindig balahibong tunog na yon. Hanggang sa yung dumapo sa may bubungan ay lumipad na rin palayo nun. Sabay ng pagrinig nila ng pag-untog sa may pintuan. Umuga ang kubo na kanilang ginawa. Babangon na sana si Mamerto para buksan ang pintuan at alamin kung anuman ang nilalang na nasa labas pero pinigilan ito ni Celso. Ang kasama niyang matindi ang paniniwala sa mga aswang at iba pang nilalang. Huwag mong buksan, pre. Hayaan mo lang yan. Pigil nito kay Mamerto. Kung kaya't hindi na lamang din ito binuksan ang pintuan. Bumalik na lamang sa paghiga. At hindi nagtagal ay kaagad na itong nakatulog. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, may matandang lalaki na pumunta sa kubo nila. Nakilala kaagad ito ni Mamerto. Ito yung tinulungan niya noong nagdaang gabi. Tay, anong atin? Tanong ito sa matanda nun. Wala naman. Binisita lang kita at tinala na makakain. Si Mamerto naman ay kaagad na lumapit para abutin ang binigay ng matanda. Animoy tinapay ito na gawa sa karne. At si Mamerto naman ay tila ba sabik sa binigay na yon. Bagay na pinagtataka ng mga kasama niya. Dahil si Mamerto ang klase ng tao na metikuloso pagdating sa pagkain. Yun bang napakasela nito pagdating sa pagkain at hindi ito basta-basta tumatanggap ng bigay ng kung sino lang. Pero sa bigay ng matandang yon, para bang sabik na sabik ito. Kumain ka ng marami niyan, iho ah. Para sa'yo yan. Pwede mo yang ihawin. Huwag mo na nga lang lagyan ng asin dahil may timpla na yan. Huwag mo nang isausaw sa kung anong sausawan. Dahil nawawala ang masarap na lasa niyan kapag sinasausaw pa. Bili nito sa kanya. Maluwag naman ang pagkakangiti ni Mamerto habang tumatango-tango sa bili ng matanda. Pagkaalis nito, dali-daling hiniwa yun ni Mamerto para isa lang sa may apoy. Sila Celso naman at ang iba pang kasamahan ay tila ba wala lang. Nagsawalang bahala sa mga nakita. Hinayaan na lamang nila si Mamerto sa kinakain nito. Na animoy hindi nila napansin ang kinakain nitong karne.
Pagkatapos ng kanilang agahan, ay hinati naman nila ang kanilang grupo sa dalawa. Bale, tagdalawa silang umiikot sa lugar. Samantalang si Mamerto naman ay naiwan sa kubo nun. Gawa nang siya ang nagsilbing pinuno ng grupo. Kung kaya't siya ang nakatalagang maiwan sa kanilang kubo. Habang nagpapatrolya ang mga kasamahan ni Mamerto, paminsan-minsan ay iniiwan nila si Mamerto sa kubo na kasama ang matanda. At pagbalik naman nila upang mananghalian, ay nag-iisa na lamang ito. Kung minsan umano, may amoy ito na hindi nila maintindihan. Para bang amoy maasim. Minsan naman malansa. Mapanghi na hindi nila maintindihan. Pero kapag nakapaligo na ito, bigla namang nawawala ang amoy. At ang pagkain na kinakain nito ay ang pagkain na binibigay lamang ng matandang iyon. Hindi naman nila ito binibigyan pa ng pansin. Sa halip ay nagpapasalamat pa sila dito dahil nababawasan ng mabilis na pagkaubos ng kanilang baon. Maayos naman ang pakikitungo ni Mamerto sa kanila kung kaya't wala silang nakikitang masama sa ginagawa nito. Yun nga lang ang paminsan-minsan ay hindi nila maintindihan ang mga galaw niya. Pero hindi na rin nila yun inintindi pa. Iniiwan at binabalikan nila itong nasa maayos na sitwasyon. Yun nga lang, habang tumatagal ay hindi maintindihan kung bakit nangangayayat ito. Ganong napakarami naman itong kumain. At minsan ay hindi nila maintindihan sa kadahilan ng para ba itong mauubusan ng pagkain. Umuungol na para bang umaangil ito kapag kumakain sila. Bagay na hindi naman ito gawain dati. Bago magtakip silim, nagpapaalam itong pupunta sa bahay ng kaibigan niya. Sa hinala nila ay bumabalik ito ng madaling araw. Dahil pagising nila sa umaga ay nakikita na lamang nila itong natutulog sa may upuan na ginawa nila sa labas ng kanilang kubo. Wala na rin silang naririnig na kung anumang ingay tuwing gabi. Kumbaga, simula nang naging kaibigan ni Mamerto ang matanda na nakatira sa gubat, malapit sa kanilang kubo. Minsan ay nagbibiruan pa nga sila na siguro mga alaga ng matanda ang gumagawa ng ingay tuwing gabi. Pero dahil sa kaibigan nito si Mamerto, ay tila ba naging dahilan para hindi na sila ginagambala tuwing sumasapit ang kadiliman. Mahigit 3 buwan silang nanatili sa lugar. Nang minsan sa kanilang pagpapatrolya, ay napadako sila sa isang lugar na para bang isang maliit na sitio. May mga kabahayan doon na gawa lamang sa mga native na materyales at kugon din. Naisipan nilang magmasid-masid doon paminsan-minsan. Hanggang sa isang hapon, nakatulog ang dalawa nilang kasamahan. Doon nakatulog ang mga ito sa sanga ng malaking puno habang nakatanaw sa mga kabahayan. Sila kasi ang naatasang magmasid sa lugar ng hapon na yon. Siguro, dahil sa malamig ang paligid at presko sa pakiramdam ang ihip ng hangin, ay hindi nila namalayan na nakatulog sila. Madilim na nang magising ang mga ito. Maliwanag ng bakuran ng kabahayan. Nagulat sila nang makita nila si Mamerto na pumasok sa bakuran ng kabahayan. Tila ba kilala nito ang mga nakatira doon dahil maayos siyang sinalubong ng mga tao na nakahubad. Kasama niya ang matanda nang pumasok sila sa bakuran ng munting komunidad na ito. Nagkatinginan na lamang silang dalawa at maingat na bumaba ng puno nun. Mabuti na lang at medyo maliwanag ang sikat ng buwan ng gabing yon. Pagkababa nila sa kahoy, ay dahan-dahan nilang binaybay ang daan pabalik sa kanilang kubo. Hindi maganda ang kanilang natuklasan tungkol kay Mamerto.
Pero nag-usap silang isekreto na lamang muna nila yon. Huwag na muna nating ipaalam sa iba, pre. Si Merto muna yung tanungin natin bukas kung anong ginagawa niya sa lugar na yon. Wika nito kay Celso. Sige, pre. Ayoko din na isipin ni Merto na pinag-iisipan natin siya ng hindi maganda eh. Nang makabalik sila sa kubo, ay laking pasalamat ng dalawa nitong kasamahan na nakabalik sa kubo bago pa man sumapit ang gabi. Saan ba kayo nanggaling, pre? Tanong ng kasama nilang si Oking. Nakatulog kami sa taas ng puno habang nagbabantay sa maliit na komunidad. Sagot ni Celso. Si Merto, umalis na. Hahanapin daw kayo at magpapatulong siya sa matandang kaibigan niya. Kausapin ko na lang si Merto bukas, pre. Ako na lang magpapaliwanag sa kanya kung bakit hindi kami nakabalik kaagad. O sige, pre. Kaagad naman nagbihis ang dalawa pagkatapos nun at kumain na rin ang hapunan. Kaagad na din silang nakatulog pagkatapos magligpit at maglinis ng katawan. Sumunod na araw, hinintay muna nila Celso na magising si Merto para kausapin bago umalis. Nang magising ito, ay tila ba nagulat ito na hindi pa sila nakaalis nun. Kinausap nila si Merto tungkol sa nakita nila kagabi. Ayun ba, pre? Nagpasama ako sa kaibigan ko para magtanong dun kung may nakakita ba sa inyo. Sabi nila dun nakita nila kayo na nasa itaas ng puno pero hindi na kayo pinansin at pinakailaman. Alam nilang kasamahan ko kayo eh. Nga pala, pre, huwag na kayong magmasid dun. Nakita ko din kayo kagabi. Abala yung tribo sa pagtitipon kung kaya't walang pumansin sa inyo. Lalo na't nandun ako at si Tata Ingoy. Wika nito. Napanganga na lamang ang dalawa dahil hindi nila inakalang alam ng mga ito na naroroon sila. Bigla na lamang silang kinilabutan at nagsetayuan ng kanilang balahibo. Bago pa man dumapo sa kung saan ang usapan, ay umuo na lamang ang mga ito. At kaagad na rin nagpaalam para magpatrolya. Iniwasan na lamang nila ang kung nasaan nakatirik ang maliit na komunidad. Napadako sila sa isang sapa, kung saan nakita nilang iba't ibang mga damit ng tao. At kung hindi sila nagkakamali, ay pag-aari yun ng mga rebelde. May mga pulang panyo silang nakita doon. Ang iba ay may mga tuyo pang dugo. Ganon din ang mga damit. Pre, hindi na maganda yung pakiramdam ko sa lugar na to. Wika ni Celso. Tara pre, umalis na tayo habang maaga pa. Dali-dali naman silang umalis sa lugar at doon pumunta sa dati nilang pinapatrolyahan. Malayo sa maliit na komunidad at malayo sa sapa. Doon na lamang sila nanatili sa lugar hanggang sumapit ang tanghalian at bumalik na sila sa kubo nun. Pagdating nila sa kubo ay naroroon na ang kasama nilang si Oking at ang isa pa. Dumating rin ang dalawa nilang kasamang nakadistino sa may istasyon. Ayon sa mga ito, pinapareport na sila sa may istasyon dahil nabalitaan ng kanilang pamunuan na madalas na ang patayan ng mga sundalo at tulisan sa lugar. Kailangan nilang bumaba at baka pati sila ay madamay sa may kaguluhan. Para namang nabunutan ng tinikang dalawa. Akala ng mga ito ay magtatagal pa ang kilabot na kanilang nararamdaman sa lugar. Kaya naman laking pasasalamat na lamang nila at magtatapos na ang kanilang pagtitiis ng araw din na yon. Sumama naman si Mamerto sa kanila pababa ng bayan at nagbiyahe na sila pabalik sa kani-kanilang lugar. Ang pag-uwi ni Mamerto sa kanila ang nagdala ng dilubyo sa kanyang pamilya. Ayon sa ikalawang anak nito na noon ay nasa 10 taong gulang na, maayos naman ang kanyang ama pagdating nito sa kanila. Masaya pa silang kumain ng hapunan noon. Pero nagreklamo si Mamerto sa kanilang ulam.
Napapaso umano ito sa adobong baboy na niluto ng nanay niya. Lumabas ito at nagpunta sa tindahan. Bumili ng itlog. Yun ang direktang pinisa nito sa kanin. Wala nang luto-luto yun. Hindi nito nilagyan ng asin. Nagtataka man ay hinayaan na lamang nila yon. Maayos naman nilang natapos ang hapunan at masaya ring nagkwentuhan. Pinuna ng ama ni Mamerto ang pangangayayat nito. Pero ang dahilan naman umano niya ay limitado lamang ang kanilang supply ng pagkain sa may bundok. Bagay na hirap paniwalaan ng kanyang ina. Matagal na rin kasi itong nagtatrabaho bilang kawani ng ahensya. Pero ngayon lamang ito pumayat ng ganon. Hindi naman ito makapagdiskusyon sa anak dahil napansin niyang naging bugnutin na rin yung anak niya. Tumahimik na lamang ang ginang. Habang lumalalim ang gabi, pinapakiramdaman lamang nito ang anak. Pero bago sumapit ang 11:00 nun, narinig niyang itong parang may tunog na hindi niya maintindihan. Para itong umuungol na umaangil na hindi niya maipaliwanag kung ano man yon. Narinig rin ito ng tatay ni Mamerto. Dali-dali itong bumangon at kukuha na sana ng itak. Pero mabilis na tumalon si Mamerto sa kanilang bintana. Naaakalain mong isa itong ibon kung makatalon. Dahil hindi na nila ito narinig na lumapag pa sa lupa. Napamura naman ang kanyang ama sa nasaksiyang yon. Ang kanyang ina naman ay napatanong kung anong nangyari. "Anong nangyari sa anak natin, Tiloy?" tanong ng ginang. Umiling naman ang asawa nito na animoy. Hindi rin alam kung ano ang isasagot sa kanyang asawa. Unang gabi ng pag-uwi ni Mamerto ay ang gabi din na walang tulog ang kanyang ama't ina sa nangyari sa kanya. Kinabukasan, bago pa man magbukang liwayway ay umuwi rin si Mamerto. Basang-basa ito na animoy nagtampisaw sa ilog nun. Pagkarating nito sa bahay, kaagad itong nagpalit ng damit at diretsyo nang natulog. Tulog umano ito maghapon na tila ba pagod na pagod ito magdamag. Mag-aalas 5 na ng hapon na muli itong magising. Doon ay tinanong ito ng kanyang ina kung ano ang mangyari dito. Hindi man lamang ito sumagot, ni tumingin man lamang sa kanyang nanay. Kinabahan ng mga magulang ni Mamerto sa kanyang mga kinikilos. Naisipan nitong ipagamot sa albularyo. Pero ang ama nito ay hindi naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Kung kaya't imbis na sa albularyo, sa doktor nila ito dinala. Pagdating sa sentro ay kagad naman itong na-check up. Kinunan ng dugo, ihi at laway. Lahat yon ay pinalaboratoryo nila. At ang lumabas na resulta ay maayos naman umano. Kung kaya't kaagad naman silang umuwi pagkatapos ng check-up na yon. Pagdating sa bahay, bumalik si Mamerto sa pagtulog na tila ba wala ito sa sarili sa tindi ng antok. Kaagad itong nakatulog, pagkalapat pa lamang ng likod nito sa may banig sa papag. Kinausap ng kanyang ina ang asawa nito. "Gusto ko mapatingnan yung anak natin sa albularyo." Pero dahil sa hindi nga naniniwala ang ama, ay hindi kaagad nakapaghanap ang ginang ng isang magaling na albularyo noon. Inakala ng ama nito na nabaliw lamang ang anak dahil sa lungkot na sanhi ng pag-alis ng kanyang asawa. Isang araw, Martes, tanghaling tapat. Bigla na namang nagiba ang timpla ng modo nitong si Mamerto. Umaangil ito na naglalaway. Hindi maputol-putol ang laway nito. Ultimong ang kanilang aso at pusa. Nagsitakbuhan palayo. At mula sa malayo ay nagsisiingay ang mga ito.
Tahol at talulong ang ginagawa ng aso habang nakatingin sa kanilang bahay. Habang ang pusa naman ay walang tigil sa pagngiyaw na may kasama din angil. Ganon din ang aso nila at maging ang aso ng kapitbahay. Nagsisiksikan naman ang mga ito sa ilalim ng upuan sa loob mismo ng bahay nila. Wala ang magulang at mga anak ni Mamerto ng araw na yon. Naghahanap buhay ang mga ito, samantalang ang mga bata naman ay nasa paaralan. Bawat tao na dumadaan malapit sa kanila ay napapatingin doon sa bahay nila Mamerto dahil nakakarinig sila ng nakakapangilabot na tunog at hindi masikmurang amoy. Maging ang mga ito ay naghihinala na hindi basta-basta lamang nababaliw si Mamerto. Doon na lumabas ang haka-haka tungkol sa isang lugar sa Samar. Ayon sa usap-usapan, walang ni isa mang tao ang nakatira sa lugar kung saan ito na destino. Nagtataka din ang mga ito kung paano tumagal doon si Mamerto at ang mga kasama nito. Lahat ng tao na dumadaan sa bahay nila ay nagtatakbuhan dahil pagtapat nila sa pintuan ng bakuran ng bahay, ay animoy may dambuhalang halimaw ang umaalulong sa loob ng bahay nun. Kinahapunan, pagdating ng mga bata galing eskwelahan, sinalubong ang mga ito ng kanilang kapitbahay. Dinala nito ang mga bata sa kanila at doon hinintay ang lolo at lola ng mga ito na makauwi nun bago sila pinayagang makalabas. Habang nasa loob ang mga ito ng bahay ng kanilang kapitbahay, ay tila ba alam ni Mamerto na dumating na ang mga bata. Tinatawag ng mga ito ang kanilang pangalan. Aya, Tonton, Jenjen, uwi na kayo. Tawag nito. Ilang beses na paulit-ulit niyang tinatawag ang mga anak. Sa bandang huli ay may halo ng gigil at angil yon, pero hindi pa rin pinapalabas ng kanilang kapitbahay ang mga bata. Sumapit ang 6:00. Gustong-gusto na ng panganay na makauwi dahil ito ang nakatoka sa pagluluto ng kanilang pagkain. Pero wala pa rin ang mga lolo at lola ng mga ito. Hanggang sumapit ang ilang sandali at narinig na nila ang pagtawag ng kanilang lolo. Nagmadali silang lumabas. Kinausap muna ng kanilang kapitbahay ang mga matatanda tungkol sa kalagayan ni Mamerto at kung ano ang nangyayari sa kanilang tahanan tuwing wala ang mga ito. Wala masama kung patingnan nyo sa isang mananambal, pare. Wika nito. Mas mainam na yung dalawang tumitingin, di ba? Isang eksperto sa medikal at isang albularyo. Totally hindi naman nagre-reseta ng gamot ang albularyo. Kung kaya't hindi naman nito siguro may istorbo ang medikasyon na binibigay ng mga eksperto. Mungkahi pa nito. Sinasabi mo bang aswang yung anak namin, pare? Diretsyong tanong ng ama ni Mamerto sa kapitbahay. Wala akong sinasabing ganyan, pare. Ang sa akin ay suhestyon lamang. Nasa sayo na kung maniniwala ka o hindi. Hindi naman na umimik pa ang matanda. Hinakay na ang mga bata pa uwi ng kanilang bahay. Nagpasalamat naman ang ginang. Humingi ito ng dispensa sa inasal ng kanyang kabiyak. Huwag mo intindihin yan, mare. Kilala ko naman yung pag-uugali ni pare. Diretso ito magsalita noon pa man. Yung akin lang yung mga bata yung iniisip ko kung ano ang mangyayari sa kanila. Kapag nagkataon na magwala ulit yan at wala kami dito. Ganon din kayo. Saan sila pupunta o sino ang nagpoprotekta sa kanila? Hindi naman sa tinatapos ko ang konklusyon sa isiping aswang ha. Na aswang itong si Merto. Sa akin lang yung pag-iwas lamang sa kung ano ang posible at pwedeng mangyari. Sinabi naman ng nanay ni Mamerto na naiintindihan niya mag-asawa at nagpapasalamat ito sa pag-aalala sa mga apo niya. Sinabi pa nito na kinabukasan,
siya na ang gagawa ng hakbang para mapatingnan si Merto sa mananambal. O sige Mare, magsabi ka lang kung kailangan mo ng tulong ha. Meron din akong kilala na pwedeng tumingin. Posibleng gumamot sa kanya. Pagdating ng ginang sa bahay, nakaupo ang mga bata at ang asawa nitong si Iko sa bangko sa kanilang bakuran. Nakatulala ang Ginoo habang nakatingin sa lupa nun. Hindi ko na alam ang gagawin sa anak natin, Mina. Ang mga bata naman ay tahimik lang pero lumuluha ang mga ito. Pagkabukas ng Ginoo ng kanilang pintuan, pumungad sa kanila si Mamerto na nakatalungko ng upo sa isang sulok ng kanilang sala. Habang ang mga gamit sa loob ay wala nang natira. Basag ang telebisyon, ang radyo, salamin, at kung ano pang babasagin sa loob ng bahay. Naroroon din ang kanilang manok na kasalukuyang nangingitlog sa kanilang abuhan noong mga panahon na yon. Pero wala na itong buhay. Wala na rin itong dugo at laman loob. Sa gulat ng matanda ay kaagad nitong hinatak palabas sa mga bata nun. Pero ang panganay nitong anak ay dali-daling tumakbo papunta sa kanyang ama dahil sa awa nito sa kanya. Hindi ito nadala palabas ng matanda. Babalikan pa sana yun ng Ginoo pero dali-daling sinara ni Mamerto ang pintuan habang tumatawa umano na parang isang demonyo. Ang panganay naman na anak nito ay todo palahaw sa iyak habang nagmamakaawa. Sinubukang buksan ng matanda ang pintuan. Pero nakakandado na yon. Hindi din naman ito basta-basta masisira sa labas dahil yari ang pintuan sa tabla ng Nara. Kung kaya't hindi ito kaagad mapapasok. Ganon din ang likuran na pintuan nito. Maging ang mga bintana ay gawa sa tabla ng Nara. Kaya't wala talaga silang idea kung ano ang kalagayan ng bata sa loob nun. Dali-daling dinala ng ginang ang dalawang bata sa kanilang kapitbahay. Nagsiiyakan ng mga ito habang tinatawag ang kanilang ate Aya. Binubungkal ng Ginoo ang kanilang pintuan pero hirap na hirap talaga itong buksan. Nilapitan ito ng kanilang kapitbahay at sinabihan na wag munang gawin yon ng mag-isa. Baka hindi niya kayanin si Merto. Pinalayo niya ito sa pintuan. Niyaya niya ito sa barangay para humingi ng tulong. Mabuti na lamang at dala ni Iko ang susi ng motor. Ang kapitbahay na nilang nagmaneho papuntang barangay. Pagdating doon ay nataon naman na kompleto ang mga tanod dahil naghahanda na mga ito sa pagpapatrolya. Humihingal habang nagsasalita si Iko. Gawa na rin siguro ng nerbiyos at pag-aalala sa apo niya na naiwan sa loob ng bahay nun. Pagbalik nila ay tahimik na ang bahay ng mag-anak. Pero sa kabilang bahay ay nagsisiiyakan naman ang mga bata nun. Sinira nila ang pintuan gamit ang bara de cabra. Ang kapitan ay kaagad na inihanda ang daladala nitong D12 na baril habang sinisira ang pintuan ng bahay. Pagkabaklas ng pintuan, kaagad na bumungad si Mamerto na para bang baboy na nakaupo sa may lapag. Habang nilalantakan ang laman loob ng kanyang sariling anak. Sa tabi nito ay may sako na may tumutulo pang mga dugo nun. Sa bigla ng kapitan, pinaputukan niya si Mamerto. Tinamaan ito sa tagiliran dahil sinubukan pa nitong makailag. Bigla itong tumalon ng pagkataas-taas na animoy isang palaka. At paglabas nito ng bahay, kaagad itong nawala. Nanginginig na napahagulgol na lamang ang matanda habang tinatawag ang pangalan ng apong si Aya. Maging ang mga tanod at ang kapitan ay hindi mapigilang umiyak. Samantalang ang ilang tanod naman ay sinundan si Mamerto. Naglakas loob naman ang isang tanod na buksan ang nakataling sako.
Napamura ito nang makita ang iba't ibang parte ng katawan ni Aya. Lumipas na lamang ang magdamag ay hindi na rin nakita ng mga tanod si Merto. Fast forward. Napauwi ang asawa ni Mamerto kahit hindi pa ito tapos ang kanyang kontrata. Pagkatanggap nito ng telegrama galing sa Pilipinas, dali-dali itong nagpaalam sa kanyang employer. Nang makauwi, malagim na kalagayan at sitwasyon ng mga anak ang nadatnan niya. Hindi naman ito magawang magalit sa dalawang matanda dahil alam naman niya kung gaano kamahal na mag-asawa ang mga bata noon. Binigyan nila ng disenteng libing si Aya, habang si Mamerto naman ay tuluyan ng hindi na nakita pa. Marami ang nagsasabi na pag-alagala ito sa may syudad. Tuluyan itong naging baliw. Pero ang pamilya nito ay tuluyan ng naniwalang isa na itong aswang. Pagkatapos ng libing at para pahilumin ang sugat na gawa ng isang malagim na pangyayari sa kanilang pamilya, nagdesisyon ang bahay ni Mamerto na lumipat ang mga ito sa Manila. Malayo sa lugar kung saan nangyari ang hindi katanggap-tanggap na karanasan ng kanyang anak at asawa. Isinama na rin ito ang kanyang mag-asawang binan para alagaan ang dalawang bata. At kinalaunan, bumalik ito sa ibang bansa para muling magtrabaho noon. Sa kasalukuyan ay parehong professional na ang dalawang batang ito. May kanya-kanya na rin silang pamilya. Samantalang ang kanilang lolo at lola naman ay kasalukuyang kasama ng kanilang ina, na hindi na muli pang nag-asawa. Nawa ang pangyayaring ito ay magsilbing aral para masabi natin na walang masama ang maniwala, o hindi kaya ay gumawa ng aksyon na minsan ay parang mahirap paniwalaan o parang kalokohan lang. Pero dito sa mundo, alam naman natin na hindi lang tao ang umiiral at namumuhay. Kasama na dito ang iba't ibang nilalang na tanging ang Panginoon lamang ang nakakaalama kung ano ang kanilang silbi sa mundong ibabaw.